Jose Occidental Mindoro. Mapapakinggan din ang Hiling Galing with Doc E sa Mega Manila, Super Radio DZBB. At sa Palawan, Super Radio DYSP. Tuwing Sabado, alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Kasama si Doc Emilel Calvario. Wayne de la Peña sa Anong Senyo. Alas 11:24 ng umaga, balik po tayo sa Anong Senyo. Kayo po broadcaster, kayo po anchorman. Anong Senyo ninyo ang mahalaga sa tinatanong natin ngayong Biyernes ay mananawagan sa International Criminal Court na isailalim si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa house arrest. Sa halip na ito'y paradilihin sa kulungan ng ICC. Yang resolusyon na yan ay dapat daw pairalin dahil for humanitarian consideration sa kalagayan ng dating Pangulo na 80 taong gulang na. Dapat din naman ikonsidera ang kalagay ng kalusugan nito. Iniapela din ang pagtatalaga ng ICC ng doktor na susuri sa kalagayan ng dating Pangulo. Kayo ba ay pabor o hindi kayo pabor na ma-house arrest na lamang si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Babalik tayo ng Manila, parang walang ulan. Doon pa may ulan banda sa Laguna, no? At Facebook Live, Super Radio DZBB lamang. Magkomento na ko dyan ngayon. Sabi ni Danilo, pabor ako dyan dahil may ano siya, may edad na siya. Iba nga mga bata dito, di ba? May ginagawa. So, para ko sakit ang ilo pabor siya. Si Leo, hindi po ako pabor. Saint Manny June, hindi ako pabor dyan, sir. Wala po kasang okay, sige. Salamat ako tuman sa iyong parte ng komento. Si K-Map, yes po, pero kung pwede, dito na lamang yung maging paglilitis naman. Wala na sa IC. Okay, wala. Sige. Sabi naman ni, eto, habol tayo, Andray, no? Ang say niya, hindi naman hindi talaga ako pabor para mabigyan siya ng house arrest dahil siya po'y may hinahanap na crimes against humanity even with humanitarian considerations. Hindi daw siya pabor, not favorable si Andray pala. Okay, sige. Salamat din. Ang say niya, hindi ako pabor. Say naman ni Marshall, hindi ako pabor sa house arrest na yan. Ito naman, ang bilis 200 data yung takbo mo. Pa lang yan? 100 pa lang yan? Para ang bilis Aga tayo makabalik sa opisina nito. Ang bilis Wala pang traffic. Pero buti naman wala ang ulan dito kan. Ambon-ambon lang. Hindi ako pabor kasi okay, sige. Salamat 7827. Ako ay pabor. Ipa-house arrest na naman po ang dating Pangulo. Ako po ay nasiraan. Maraming pera yan, no? Nasiraan yung armor band. Pilipino po siya. Dating Pangulo. Dapat na po dito po siya sa amin. 7454. Hindi pa ako sure kung saan yung tinutukoy ko pa din. Yung resolution pa lamang. Panukala pa lamang. Pakiusap pa lamang. 7545. Pabor ako dyan. Sabi ni 0580. Pabor po ako dyan sa house arrest. Si 7103 naman, hindi ako pabor. Si 8090, hindi ako pabor dyan. 5597, pabor po ako dyan. Ang say naman dito ni 0699 is hindi. Ang bilis na takbo natin Dyan po sa walang walang ka traffic. 21% pabor. 7% hindi pabor. Sa ano yan? House arrest ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. So pabor ang makagsabi na hindi sila kasi may pabor. parang sa pabor yan. Okay, ngayong Biyernes, October 3. Ngayon ha. Maghahanap po ang Perpetual Altas at San Sebastian Golden Sands. Alas 12 ng tanghali o yan. Magtatapat naman ang Letran 9. Sa balita, yan ang aming panata. Super Radio 594. Dahil na mo, servisyo, totoo. Ibisigan na ng Department of Labor and Employment. Ilang kontratista at empleyado ng DPWH na rekomenda sa Philippine Competition Commission na makasuhan ng bid rigging. Multa na habulin ng gobyerno sa mga kumpanya na mag-asawang diskaya posibleng umabot sa 300 bilyong piso.
300 bilyon o milyon? Oh, bilyon. Bilyon? Bilyon, B. Grabe. 300 bilyon aabot. Dating senador Hindi, okay lang. At least parang nababawi nila, no? niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa custodial facility ng International Criminal Court. Atas presyo sa diesel at kerosene at bawas presyo sa gasolina. Posible sa susunod na linggo. Ito ang Super Balita sa Tanghali Nationwide. Super Radio DZWD Bantay Bagyo. Alas 11:33 ng umaga sa detalye ng ating mga balita, naglandfall na ang Bagyong Paulo sa Dinapigue, Isabela kaninang alas 9 ng umaga. Bago maglandfall, lumakas pa ito at nabot ang typhoon category. Sa pinakahuling datos na pag-asa, huling namataan ang bata ng bagyo sa bahagi ng San Guillermo, Isabela. Tagli ito lakas ng hangin na aabot ng 130 km kada oras malapit sa gitna at pagbuksong aabot naman sa 2 hilagang bahagi ng Aurora.